Magandang pag-usapan po, ano? Ito hong nakakasyak na balita po ngayon mga kabida. Ito hong pagkakapanalo po ni Congressman Benny Abante bilang re-electionist po, ano? O re-election congressman ano po, ng 6th District po ng Maynila. Matapos pong idineklara po makabida ng Commission on Elections ang Certificate of Candidacy po ano ni Congressman-elect Luis Chua Uy na null and void. Ano? Ito po, balita mula sa ABS-CBN po mga kabida. Ano po? Posted June 18, 2025, alas 11:52 po ng gabi. Kagabi lang po ito. Ano? Alright, ang sabi po dito, COMELEC Division declares Abante winner in Manila's 6th District. Ito, babasahin ko po. Okay? Representative Bienvenido Benny Abante Jr. has officially been declared Congressman of Manila's 6th District after the Commission on Elections 2nd Division declared his rival's Certificate of Candidacy void. Ibig sabihin po, ipinawalang bisa po ano, yung kanyang COC. Yung COC po ano ni Congressman-elect Luis Chua Uy. Okay? COMELEC on Wednesday announced that Abante's rival Luis Joey Chua Uy has been declared a non-candidate as his COC was voided. Ayun. Okay. Ito, patuloy po tayo. This paved the way for Abante, who has been in position since 2019, to be declared as the duly elected member, House of Representatives, 6th District of the City of Manila. The decision can still be appealed. So pwede pang i-apila po ito, ano? For motion for reconsideration po mga kabida, no? Diyan po sa 2nd Division ng COMELEC. At kung hindi pa po umubra, pwede pa pong i-apila po ito sa COMELEC en banc, ano? At yung last recourse po mga kabida ni Congressman-elect Uy, sa Korte Suprema na po. Kung maalala po ninyo, itong 2nd Division din ano, ng COMELEC ang nagkansila, no, mga kabida, ito hong Duterte Youth Party List. Matapos pong napatunayan po ng COMELEC na meron pong fraud ito hong kandidatura po ano ng Duterte Youth Party List. Alright? Ito hong Duterte Youth Party List po ay hindi po pinoklama ng COMELEC. Okay, mga kabida, dahil ho sa isang complaint ano since 2019 pa po, mga kabida, ano? Nakaupo po ang Duterte Youth noong 2022 bilang party list representative. Kahit na po meron pong existing complaint ano diyan po sa COMELEC noong 2019, and then hindi ho gumalaw yung investigasyon po ng COMELEC. Tinulugan daw ito ano hanggang 2025 po ano. Nanalo na lang ito hong Duterte Youth Party List, nakakuha po ng almost 2 million votes ano mga kabida. Nag-number 2 po ito sa party list po ano mga kabida. Tsaka pa po sinuspinde yung kanila pong proclamation ano. Kasama ho yung BH party list doon ho sa suspension na yon. Okay? Subalit yung BH party list po mga kabida, kinalaunan po ay prinoklama. Pero ito hong Duterte Youth Party List ay wala, ano? At after several weeks po, ano, ito na po yung lumabas na decision po makabida ng 2nd Division. Okay, kinansila po yung Duterte Youth Party List dahil ho sa napatunayan po ng COMELEC yung complaint, ano? Valid po makabida, ano po. Okay? So, ang sinapit po ng Duterte Youth Party List, ganun din yun. Okay? Yung sinapit po mga kabida ni Congressman Luis Joey Chua Uy, ano? Bigla na lang po sinabi ng COMELEC, talo ka na. Okay? Ang nanalo, ito hong si Abante. Alright? Kumbaga, natalo na po, ito hong si Abante po makabida, inanalo pa. Ang swerte po, mantakin nyo. Ang swerte po ni Abante, ano? Sino bang mag-aakala po no, na idedeklara bilang
winner po ng 6th District po ng Maynila, ito hong si Congressman Abante, natalo na po sa bilangan noong eleksyon, ano? At in fact, idineklara bilang panalo that time, ito hong si Luis Joey Chua Uy, na nalo na po Tapos biglang nagdesisyon ang second division po ng COMELEC na null and void yung COC po ni Uy at idineklarang official winner ito kong si Bienvenido Abante, no? Ilang congressman po ng 6th District po ng Maynila, no, mga kabida. Eto, magbasa po tayo ng mga comments, ano. Dami hong nag-comment ho dito, ano, kabida. Actually, ito hong post po ng ABS-CBN, nag-scan po ako. Sila lang po ang may post na ganito, ano, mga kabida. Ang reaction po dito sa kanila pong post ay nasa 6,000, ano? At yung comments po mga kabida, 1,700, ano? At yung shares, 633 po, ano po. Ang sabi po dito sa ilan sa mga nag-comment po mga kabida ng post po ng ABS-CBN, ano? Special treatment, ha? Okay? But na void. Yun naman kaya nanalo. May hocus-pocus ba? As lang naman. Okay? Yun yung sinabi po dito sa post po mga kabida, no? Reaction. Okay? Iiyak nga, didilis nito. Abante, abante, walang atras. Ito pa po, ano? Patunay lang na bulok ang sistema ng COMELEC. Hello, Garci, ha ha ha. Nako naman, ginawan talaga ng paraan. Bakit hinayaan pang lumaban si Chua kung null and void din pala ang COC? Dapat umpisa pa lang hindi na tinanggap ng COMELEC ang COC niya. Oo nga, no? Dapat nung umpisa pa lang, wala na Binasura na sana yung certificate of candidacy, ano? Tapos, hindi na sana umabot pa sa point na nanalo po ito hong si Chua po mga kabida, no? Mantakin nyo, tinanggap ang COC, nagkaroon po ng kampanya, ito hong si Chua, gumastos na po, ano? Okay? Kumuha na po ng mga volunteers para ho sa campaign niya, ano? Tapos, nanalo sa eleksyon. Dineklara po na winner po ng COMELEC. Tapos, bigla na lang pong null and void yung kanyang COC. Ganun lang ba kadali yun, ano, mga kabida? Ang daming problema ito hong COMELEC Diba? Ang dami hong problema talaga. May mga kaso, may mga complaints na hindi ho inaksyonan. Tinulugan lang po, ano? Okay? Umabot pa po sa puntong idineklarang winner po ito hong si Uy. And then, kinalaunan po, sasabihin po ng COMELEC Second Division na null and void yung certificate of candidacy. Ano ba yan? I-correlate ko lang po, ano, mga kabida, dito po sa post po ni MJ Kiambao Reyes, ano po? Medyo nakakaduda din, ano, mga kabida. Although wala hong pangalan, sa aking interpretasyon, parang may connection po ito, ano, mga kabida. Ito po, ano, 2 weeks or so ago, a defeated candidate told me with unnerving certainty, okay? Hindi yan makakaupo, referring to his opponent who beat him in the recent election. And so I asked, so sino po uupo? He pointed out at himself and grinned and said, sino pa? Di ako. He spoke not with doubt, but with conviction of one who had read the script before the play even began. I dismiss it as mere arrogance, but now I see Nostradamus pales in comparison. He didn't guess. He already knew the decision weeks before the investigation and deliberation started. And now, the weight of it sinks deep, it drains the spirit, it robs you of breath. Ayan. Ito yung post po ni MJ Kiambao. Although, wala kong binanggit na pangalan po mga kabida, pero kayo na po yung bahala, no? Mag-guess po dito kung sino po yung
tinukoy ho ni Miss MJ Kiambao ho dito mga kabida, ano po, ano? Ito lang, very shocking lang po talaga, no? Ito hong nangyari po kay Congressman-elect Luis Uy, ano? Kasi sino bang mag-aakala po, ano, na ito yung magiging desisyon po ng COMELEC? Napakaswerte talaga ito hong si Congressman Abante, ano? Mandakin nyo, natalo na, nanalo pa. Okay? Sino bang mag-aakala nun? Mga kabida? Okay? Ang akala po ni Congressman-elect Luis Chua Uy, siya na po yung makakaupo po, ano? Sa 20th Congress bilang congressman po ng 6th District po ng Maynila. Hindi pala. Okay? Ito palang si Abante po mga kabida, ano po? Ang pagbabalik ni Abante sa Kongreso. Ayun. Okay? Kung maalala po ninyo mga kabida, ito hong si Abante po, ano, ay naging subject po ng atake po, ano, ni Vice President Sara Duterte during the campaign sortie po, ano, ni VP Sara dyan po sa Maynila. Okay? At in fact, doon po sa kanya hong patutsada po, ano, naglabas po ng picture. Ito hong si Inday Sara, no, mga kabida, kung saan po ay nakadila po ito hong si Abante, ano po. At yun nga, ginawang katatawanan doon po sa atake po, ano, ni VP Sara mga kabida. Kaya nga pumalag po ito hong si Princess Pumalag ito hong si Princess, anak po ni Congressman Abante, dahil sa pambubuli daw, ano, ni VP Sara sa kanya hong ama, mga kabida. Pero eto na po, naniniwala na po talaga ako, ano, na pinagpala talaga ito hong si Congressman Abante, ano po. May nakita po akong video, ano, na kumalat po sa social media kung saan po sinabi po ni Abante po doon na siya po ay pinagpala. At naniniwala na po ako ngayon na siya po ay pinagpala talaga, mga kabida. Okay? So, sa part po ni Congressman Joey Uy, hindi pa po tapos ang laban, ano? Pwede pa pong i-apila yan. Okay? Pero I doubt kung ma-reverse ito. Kung i-apila po, ano, ni Congressman Uy sa COMELEC, ano? Pero pwede pa pong ma-reverse yan pagdating ho sa Korte Suprema, mga kabida. Ano po? Na? Para po sa inyo, ano po ang inyong komento at pananaw ho dito? Ano? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.